nasa Diyos sa awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman po pwedeng ipadepende na lang natin lahat sa Diyos. At hindi naman din po pwede, mas lalong hindi dapat, na idepende natin sa kung ano-anong mga bagay. Ang ating buhay, hindi ka aasenso kung hindi ka magpapanat ng buto. Lalo pa't sinasabi niya sa atin sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya panghawakan natin ito. Nevertheless, dapat may kooperasyon din tayo. Alam po ninyo, wala naman tayong ibang dapat gawin kundi sumunod lang sa Diyos. Kapag tayo sumunod sa Diyos, we will be blessed more than we can ever imagine. Mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Bakit paldo-paldo mga biyaya at ating makakamit kapag tayo sumunod sa Diyos? Sapagkat ano ba ang biyaya para sa atin? Aminin mo ang biyaya para sa iyo, yung mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Biyaya naman talaga yan. Pero papaano yung mga magiging problema natin? Papaano yung mga magiging pagsubok natin? Ano yan, hindi biyaya? Hindi ko sinasabing humanap tayo ng problema. Ang sinasabi ko, ihanda natin ang ating sarili sapagkat anumang iwas ang gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, magkakaroon tayo ng mga suliranin. Lalo pat ang Panginoon sa pagtawag niya sa atin, ang sinasabi sa atin, buhatin mo ang iyong krus. Magtaka pa nga tayo kung wala tayong magiging krus. Parte yan ng buhay natin. At parte yan ng buhay natin bilang mga sumusunod kay Jesus. So ang sinasabi ko, yes mga biyaya, yung mga magagandang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Pero kung gusto nating mga paldo-paldong biyaya, yung mga suliranin na mararanasan natin, huwag natin sasayangin. Sapagkat yan ang mas makapagpapatatag sa atin, mas makapagpapamature sa atin, mas makapagpapawise sa atin, mas makapagpapalapit sa atin sa Diyos. Isipin po ninyo, hindi naman tayo napapag-mature na mga magagandang pangyayari. Hindi naman tayo napapatatag ng mga magagandang pangyayari. Ikaw ay ikaw ngayon dahil taga ka na, dahil subok ka na sa mga pagsubok mo sa kahapon, sa tulong ng Panginoon. So yung paldo-paldong biyayang sinasabi ko, yung walang tapon, hindi lang yung mga magaganda, pati na yung ipangdarasal natin na wang sanang mangyari. Pero kung mangyari man, kung i-allow man ng Panginoon, anumang problema yan, maniwala ka kakayanin mo. Kasi hindi nga ihalo kung hindi mo kakayanin. At kung hindi, magkakaroon ng mabuting bunga sa atin. So kung gusto natin paldo-paldo blessing, hindi lang mga magaganda, kundi yung kahit na mga pangit, pero pagkagandahin niya sa biyaya at awa niya, sumunod tayo sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Romans 8:28. All things, hindi lang yung mga magaganda, pati yung not so beautiful things work together for the good of those who love Him. Ito ay pangako, hindi para sa lahat, for the good of those who love Him, para lamang sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey me. So you see, kung tayo susunod sa Diyos, magmamahal sa Diyos, magiging biyaya kahit problema, kahit unos sa tulong ng Diyos. Yun ang paldo-paldong biyaya ang hangadin natin. Walang swerte, walang malas, pero walang tapon. Lahat magiging biyaya sa tulong ng Panginoon. Kasi wag nating ikondisyon, Lord, walang problema. Hindi mangyayari yun. Okay? Lord, ano man po ang maging problema, alam ko nandyan ka. Kakayanin ko sa tulong mo. Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot niyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. At sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, nakikinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo, pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung either, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay dahil wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo
na ramdam na siya'y nag-iisa na lang pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting tao ang nanay mo, mabuting tao ang tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon pero nandiyan kapag kailangan mo. Hindi man nila maibigay ang lahat ng kailangan mo pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila'y nandiyan para sa'yo. Mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people, alagaan mo yan. And be blessed because of them. Talagang naghihintay at nag-aas sa Panginoon ng biyaya. Kapatid, nandiyan na pala kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito. Tanda pa rin yan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos, yung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandiyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyo na pagdanay parang anin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman. Pero kapag nagkalipitan, huyo ka na lang. Ang naisim mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid, yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, tumadamay na, kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo alam mo gagawin na ang lahat para sa'yo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo, yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo ha, ang Diyos galit sa taong may tutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa, kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin natin biyaya na makita natin sa panalapagdiriwang natin ngayon. Ganon talaga ang biyaya. Nagsisimula kung minsan ang simple muna. Susunod ang mga bonggang-bonggang biyaya na. O hindi ba parang kailan lang, konti lang yung mga customers mo hanggang sa unti-unti dumug na ito ng mga tao. Parang kailan lang, konti lang ang mga viewers mo hanggang sa unti-unti. Marami ng viewers ito. Parang kailan lang, mga maliit na proyekto lamang inahawakan mo. Ngayon, mga big projects na ang pinamamahalaan mo. Parang kailan lang, unti-unti kang gumagaling sa iyong karamdaman hanggang sa totally mawala na ito. Ganon ang biyaya. Kaya nga, we should always be responsible with the blessings we have. Ano ang sabi ng Panginoon sa isang alipin sa Lucas 19:17? Dahil naging katiwa-tiwala ka sa mga konting halaga, pamamahalain kita ng mga bayang mas marami at mas malalaki pa. We become responsible with these small blessings sapagkat yun ang unti-unting maglilid sa atin sa mga best blessings na inilalaan ng Panginoon sa buhay natin. Medyo kabaliktaran naman ito yung ating first
reading kung saan matutunto naman natin ang mga simpleng simula ng mga komplikado at malala ng mga kasalanan ng mundo natin. Ilalabang mga problema kung meron tayo ngayon sa mundo, personal nating naranasan. O naranasan ng mga tao hindi naman iba sa atin pero nakikita natin ang nagsimula lamang sa mga simple at maliliit na kasalanan. Nagsimula lamang halimbawa sa paisa-isang stick lang hanggang sa pake-pakete na hanggang sa masira ng baga. Nagsimula lang halimbawa sa trip-trip lang pakikisama hanggang sa maging ganap ng durugista. Nagsimula lamang halimbawa sa simpleng pangungumbit lang hanggang sa magnakaw ng talaga. Nagsimula lang halimbawa sa simpleng pakikibakas lang hanggang sa maging sugalero na. Yan yung sinasabi ng isang awit na nagsimula sa patikente-ke. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon tayo hirap tanggalin. Ayun, kaya malaki yung sense ng sinasabi ni St. Paul sa Ephesians 4:27. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag niyong bibigyan ng chance na yan. Do not give him a foothold, sapagkat pag binigyan mo ng opening yan, naku, aabusuhin na niya yan. Nakuha niya yung kanan, kukunin niya yung kaliwa mo hanggang sa buo mong pagkatao wala siyang ititiran sa'yo. Ano ang sabi? Isang Pablo patungkol sa demonyo? It's like a thief, siya'y magnanakaw. But he comes not just to steal, but to destroy. Eh buti nga yung nakawang ka na lang masakit na yun. Eh yung ninakawang ka na, sisirain pa yung bahay mo. Susunugin pa yung bahay mo. Yung hinold up ka na lang Makikita natin na halimbawa sa mga biktima na hinold up na pinatay pa. Napakasamang tao niya, ganyan ang demonyo at ganyan ang gagawin niya sa'yo. Kung di ka, isipin nga po ninyo, kung alam lamang ni Eva na gano'n lang mangyayari hanggang sa atin na magiging mga supling niya. Sige nga, kakainin ba niya yung bunga na yan? Hindi. Tandaan natin na nakikisabay ang Diablo ha. Tinutokso niya rin tayo lagi sa buhay natin para buksan natin ang ating kalooban sa kanya, bigyan natin siya ng tsansa at upang ihatid na niya ang binabalak at ibibigay niya sa ating discussion. Kung sana, kaya huwag natin siyang bibigyan ng tsansa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pangdiring. I hope nakaranas na po kayo nung masabihan kayo ng isang tao na basta tol, pag nangailangan ka, ade, basta, kang mag-alala, pag nangailangan ka, text mo lang ako, tawagan mo lang ako. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pangako yan. Hindi sigurado ko sa'yo. Tapos yung mararamdaman mo talaga na sincere at alam mong totoo kasi minsan ay tinulungan ka niya at naramdaman mo na siya'y sincere talaga o kaya nabalitaan mo na may tinulungan siya iba, ikaw pa kaya na kaibigan niya. Diba napakasarap ng pakiram ng pagganap? Na may isang tao mag-a-assure sa'yo sa oras na mga ilangan ka na dito ako, kapatid, ang Diyos ay higit pa doon. Eh ang tao po pwedeng ang kanyang pangako ay mapako at hindi man mapako, limitado ang kanyang kakayanan, can only do or give much. Pero ang Diyos pag sinabi niya talagang tututuhanin niya at may kakayahan siya para gawin niya, iba. So dapat magkaroon din tayo na iba yung kumpiyansa na lumapit sa Kanya. Ikaw na ama dito sa lupa, ikaw na ina dito sa lupa. Okay ba yung may gustong hilingin sa iyo anak mo? Kapit talaga pinapapawisan bago lumapit lahat. Hilingin sa anak ko. Mami, pwede ba ako lumabas? Kung kinai-enjoy mo yun, there's something wrong with you. Siyempre mas gusto mo yung, hindi naman yung tipong abuso, yung hindi na ilang na humingi sa'yo ang anak mo. Mas lalong ka na ng Diyos. Yung lumapit tayo ng may kumpiyansa sa Kanya. Pero teka, paano ba mangyayari yan? May isang magandang detalye ay hindi natin dapat palampasin sa ating unang pagpasang napakinggan na makatutulong upang tayo lumapit ng may kumpiyansa sa Diyos. Kung ang ating buhay ay ipipresent natin bilang report card sa Diyos, ano kaya ang ating grado? Ano kaya ang grado mo bilang asawa? Bilang ina, bilang ama, bilang kapatid? Bilang tao, bilang pare, bilang madre? Ano kaya ang grado mo? Mataas kaya ito? Ito kaya ay quote-unquote maipipresent mo sa Diyos? O baka naman ihilingin sa iyo ng Diyos ang grado mo? Nasaan yung grade ang buhay mo? Hindi na po.
Don't get it wrong. Ang Diyos, katulad po ninyong mga ama at ina, anuman ang kasalanan ng inyong anak sa inyo, ayaw din ninyo na siya'y mailang sa inyo. Ganun din ang Diyos. So we can really approach God anytime, anuman ang ating mga kasalanan, sapagkat wala namang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng Poong May Kapal. But the point is, makatutulong. Kung ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya, makatutulong yon upang mag-approach tayo sa Kanya ng may kumpiyansa, lalong-lalo na kung may nangyayari sa ating mga mabibigat na problema. Kasi tulad ni Ezekias, pwede tayong magtanong sa Panginoon in a very humble way. Lord, alam ko po kasi natutuwa ka sa mga gumagawa ng mabuti. Alam ko po kasi ang nature mo talagang ipagtatanggol mo pa ang mga gumagawa ng mabuti, Lord. Ano po ba ang nagawa ko masama para may mangyari sa akin at sa aking pamilya na masama? Do you get it? Hindi ka nagyayabang sa Diyos? Hindi ba sinasabi sa Diyos, hindi yun ang ginawa? Hindi yun ang tema ng mga pananalita ni Ezekias? Hindi siya nagyayabang sa Diyos na parang may utang na loob sa kanyang Diyos? No! Tinatanong lang niya. Yun ang tono ng mga sinabi niya. Paka-explain. Hindi ko po kasi parang ganun lang. So yun ang sinasabi ko na kapag ang buhay natin ay kalugod-lugod sa Poong May Kapal, kahit pa paano may kumpiyansa tayong, Lord, bakit naman po ganun? Kasi kung ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung puro mali ang ginagawa natin, kung buwisit tayo, kung masama tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, kapag may pangit na nangyari sa atin, magtatanong ka pa ba, Lord, ba't kaya ganito? Baka sabihin ng Panginoon sa iyo, bakit ka nagtatanong pa? Ang laki ba'y kasalanan ko pa? At ito pa isa, ganito yung parang tema ng mga sinabi na Ezekias sa Diyos. Mabuti ang kanyang buhay. So yun din ang kanyang mga ipagpapatuloy, yung kanyang mga mabuting ginagawang bagay sa buhay kapag in-extend pa ang kanyang buhay. Do you get it? Yun. So para mo sinasabi lamang ni Ezekias sa Diyos, Lord, kung ma-extend naman yung buhay ko, ito pa rin naman at higit pa ang gagawin ko. O ngayon, ay isipin po ninyo, kung wala tayong ginagawang mabuti, ang dami pa nating ginagawang masama, tapos kukunin na tayo ng Diyos. May lakas loob pa tayo, may kumpiyansa pa tayong sasabihin sa Diyos, Lord, extend mo pa ang buhay ko. Sabihin ng Diyos para ano? Para ituloy mo pa yung ginagawa mo? Di ba? Of course, this does not apply sa mga mabubuting tao na biglang nagkasakit at sa kabila ng mga panalangin natin sa Poong May Kapal ay binawain pa rin ang buhay. Kasi ang explanation naman sana ay tapos na talaga ang kanilang misyon sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi talaga malayo sa atin kasi ang Diyos natin ang talagang lumalapit sa atin. Sana mas naramdaman natin. So ang lesson, ang magiging hadlang lang ay ang mga kasalanan natin. Kasi kapag makasalanan tayo, hindi sa ang Diyos ay lalayo, kundi tayo ang siyang lalayo. Hindi sa ang Diyos ay hihiyain tayo, kundi tayo ang mahihiya sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ay lalaitin tayo, kundi tayo ang manliliit sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ang magiging dahilan upang tayo ay maging alangan, kundi tayo mismo ang magiging alangan, ang pakiramdam. Kasi alam natin ang Diyos ay puros kabutihan lang at kapanalan ng mesa na mag-strive tayo na mabuhay sa kabutihan upang ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay mas lalo nating maramdaman lalo na sa oras ng mga matinding pangangailangan. Lahat ng tao, mabuti man o masama, pwede talagang dumiretso sa Diyos sa may kumpiyansa. Pero mas ma-reinforce yung confidence natin kung nagpapakabuting tao tayo. Amen. Kapag ang iyong anak ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kapatid ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kaibigan ay nagbibigay sa iyo ng tulong, pagkamat mayroon ding mga pangangailangan ito, ang sabihin mo sa sarili mo, ang sabihin mo kahit sa ibang tao, hindi yung tinulungan ako ng anak ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kapatid ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kaibigan ko. Sabihin mo sa sarili mo, maging sa ibang tao, mahal ako ng anak ko. Mahal ako ng kapatid ko.
mahal apo ng kaibigan ko. Hindi tulong lang yon, pagmamahal yun. Kung ikaw ay mayroong biyanan na napakabait, halos makaawa yung tunay niyang anak, yung kanyang sariling anak, maipagtanggol ka lang, iba yan. Kung ikaw ay mayroong manugang na ang turing sa iyo ay magulang, alagaan mo yan. Kung ikaw ay niloko, isipin mo na lang hindi ikaw ang nanloko. Father, magpapasalamat pa ako, namatayan ako, magpasalamat ka pa rin. Kasi kaya ka umiyak sapagkat ang sakit nung nangyari at pagka masasaktan kung hindi mabuting tao yung namatay. So magpasalamat ka kahit kinuha siya, minsan sa buhay mo, dumating siya. Kung pwedeng ipahiram yan sa iba, pero sa iyo pinahiram sa iyong pamilya. Kaya kahit wala na siya, pasalamat ka sa Panginoon. And besides, hindi siya nawala, nandyan siya, titingnan ka pa rin niya. Ngayon pa na siya yung spirito na. At ngayon ka pa ba magdudang mawawala siya? Kapatid, kapag meron tayong mga taong ganito sa buhay natin ay sadyas ha. Minsan titigan mo lang, pagmasdan mo lang habang tinititigan mo, tumingala ka sa itaasa at sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat. Asawa ko ito, anak ko ito, nanay ko ito, tatay ko ito, kapatid ko ito. Ngayon kung bigla siyang natingin at parang nagulumihanan, bakit? Naitanong sa iyo ng bakit, ngitian mo lang. Pero kung gusto mo matapos ng mong ngitian, lapitan mo, yakapin mo at bulungan mo. Salamat. Kasi hindi lahat ng asawa, anak, kapatid, manugang, biyanan, kaibigan, ganyan. And mind you, walang kinalaman siya yung kabutihan mo. May kinalaman pero konti lang kasi may mga kilala tayo na kahit napakabuting ama, ina, asawa, napakabuting tao, niloko pa rin, sinaktan pa rin, kinalimutan pa rin, hindi pa rin pinagtanawan ng utang na loob. Ito yung mga taong mahahawa ka talaga kasi sila rin tulad ng Panginoon ay pwedeng magtanong ng ginawa ko naman ng lahat, pinakisamahan ko naman, binigyan ko naman, sinuportahan ko ng minahal ko naman, bakit ako ginanyan? Yung tanong pa naman na pinakamahirap sagutin ay yung tanong na alam mo na ang sagot. Pero kung bakit paulit-ulit yung bakit, kasi hindi mo matanggap yung sagot kasi super sakit nung alam mo sagot. And that's life. It happens in life. Hindi mo kinakailangan maging perpekto para hindi ka saktan, para hindi ka iwan. Si Kristo perpekto pero naranasan ng lahat ng yan. And so if you have been blessed with these amazing people in your life, thank them. At least, iparamdam mo sa kanila, you are proud of them. And never forget God. Sa pagkatandaan natin tulad ng sinasabi sa Paul sa ating second reading, hindi tayo kailanman naging tapat. Pero siya kailanman ay tapat. And so, ibinibigay pa rin sa atin ang lahat. But remember this, ano nga ba ang lamang ng napapasalamat? Ano ba ang lamang nung Samaritanong nagpasalamat kay Kristo? Kung iisipin po ninyo, yung siyam na hindi nagpasalamat, pinagaling din naman ni Kristo. Ano ba ang lamang natin nagsisimba sa mga hindi nagsisimba? Ganun din naman, pinagpapala din naman sila, buhay din naman sila, ligtas pa naman sila. Ano ang lamang nung nagpapasalamat sa hindi nagpapasalamat? Simple lang, pero matindi. It's God. It's God. Yung relasyon natin sa Kanya, yung maramdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at yun ang magtutulong sa iyo para mas lalong mahalin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng mga biyaya. Kung kayong mga anak pare-pareho kayong inalagaan at binigyan ng maganda kinabukasan ng iyong mga magulang pero sa huli, nung nagkagipitan, ikaw na lang yung nagbibigay sa mga magulang mo, ikaw na lang sa huli yung nagkalaga, puro ikaw na lang. Pwede mo bang sabihin, teka, lugi ako. Lahat naman tayo ilalagaan ng ating mga magulang, binigyan ng magandang kinabukasan kung bakit ngayon ako na lang ang nagbibigay sa kanila, ako na lang ang nag-aalaga sa kanila. Ibig sabihin, lugi ka. No. Lamang na lamang ka. Kung may pagkukulang man sila, pahala sila. Sila ang magdadala pero ikaw lamang na lamang ka sapagkat bukod sa katulad ng mga kapatid mo naranasan ng pagmamahal ng mga magulang mo, sa huli,
ang sanasa sa'yo ay ang mga magulang mo mismo. Besides, ano man ang gawin natin, ano man ang sakripisyong ibigay natin, ano man ang hirap na matamo natin, hindi natin kayang suklian man lang o tantihan ang lahat ng ibinigay sa atin ng Poong May Kapal at ang lahat ng mga ibinigay sa atin ng mga taong sa atin ay tunay na nagmahal. Ito sana ang makita natin bilang biyaya at bilang dahilan upang tayo magpasalamat. Gusto mong maging hawang buhay ng anak mo pero ayaw mo ang isang anak na nakikita mong maginhawang buhay pero hindi nakatatayo sa kanyang sariling mga paa. At walang respeto sa iyo kasi hindi mo naturuan ang leksyon nito. Kaya ang sabi sa ating ikalawang pagbasa ni Saint Paul, huwag niyong ikatampo sa Diyos kapag tayo ay kanyang dinidisiplina. Kasi ito'y makatutulong talaga. Alam natin ang resulta ng bata at anak na hindi dinidisiplina. Pwedeng yang ilong mo mapamana mo sa anak mo. Walang kahirap-hirap yun. Namamana talaga. Pwedeng yung highs mo. Pero yung resilience mo, yung magandang karakter mo, may gusto mo sanang maibigay rin sa anak mo. Gusto mo sanang ma-invite din ang anak mo. Hindi mo pwedeng ipamana lamang yun na ganoon. Kinakailangan, disiplinahin mo rin siya tulad ng pagdidisiplina sa iyo dati ng mga magulang mo at kinakailangan dumadi siya sa maraming mga pagsubok tulad ng mga pinagdaanan mo. Kaya kagayan ngayon sapagkat aga ka na sa panahon. Minsan mayroong makilala na mountain climber. Sinari tayo mga picture niya, sayang-saya, may mga video pa, nasa tuktok sila ng bundok. Sabi ko, ilang oras, araw inakyatan, ang sarap ng feeling, ayan naman pala. Talaga masarap ang feeling. Pero sabi ko, bakit hindi kayo maghambak-hambaga na lang? Magpahating na lang kayo sa helicopter dyan, di po? Yun lang pala. Mabilis pa, hindi pa buwis buhay, di ba? Pero sabi niya, Father, you're missing the point. What point? Father, hindi lamang yun. Baka nga ang mas mahalaga pa ay yung pagpunta, pag-akyat doon. Kasi, habang kami umakyat, syempre nabubuo yung resilience mo, yung karakter mo, yung patience mo, yung determination mo, yung kamaraderin mo, etc. Yun ang mas nagpapa-feel good. Kapag nandun kami sa duktong ng mundo, sapagkat yung suffering, yung struggle na yun, did us something good. Kapatid, syempre gusto ng Diyos na mapunta tayo ng langit. Gusto niya. Gusto rin natin, di ba? Sino gusto mapunta ng langit? Taas ang kamay. Ayaw niya? Talaga naman. Sino gusto na mapunta ng langit? Taas! Ngayon na! Patayo bang taas? Lord, ako rin na. Joke. Kasi alam mo, hindi ka pa handa. Alam mo na mayroong pang dapat mag-iayos sa sarili mo para maging karapat-dapat ka man lang na mapunta ng langit. Kasi hindi po pwede yung buhay natin ay ganito. At makatutulong yung mga pagsubok, yung mga problema na patapyas ang yabang na ito, ang pagiging makamundo na ito, ang pagiging mataliloso na ito, ang pagiging mataas na yan, makatutulong yan. Pinamanahan ka ng magulang mo ng milyong-milyong piso at magandang negosyo? Hindi ka po pwede malilaks lang, kahit exam no. Kailangan mo pa rin magsumika sapagkat kung hindi, unti-unti itong mawawala sa'yo. Tingin din naman, maraming mga grasya na ibinibigay ang Panginoon sa atin nung patay binyagan kapag tayo ay nagpupunta sa simbahan ng umunyon, etc. Nandiyan yung mga grasya pero hindi dapat na nandiyan lang yun. Kinakailangan natin guardyan yun. Kinakailangan natin i-develop, in-nourish yun. Kinakailangan natin payabuhin kung hindi, ito yung mawawala sa atin. Kakainin tayo ng sistema ng mundong ito. Naranasan niyo na po ba yung akala niyo meron pa pero wala na? Akala mo mayroong kapanlaw, hindi na ako napag-tax, hindi ka nakapagkarga. Akala mo makapag-stay ka pa for a couple of days sa boarding house mo pero hindi na pala kasi nakaliban ka na randa. Akala mo mahal ka pa pero hindi na pala nagpagod na pa siya kasi napapayahan po yung relationship mo sa kanya. Masyado kang busy eh. Yung akala mo meron pa pero wala na nakakadismaya. Mas lalo pong ganon ang magiging reaksyon natin. Kapag akala natin tatanggapin tayo sa langit, Katoliko ako eh.
Nagsisimba ako Nagnilili ako ng salita ng Diyos Nagsishare ako ng mga revelation ni Father Peter Di ako natutulog pag nag-reserve Mapapasok ako dyan. Hindi. Ay, di pala. Ito. I'll be banking on the goodness of the... Kakatukol Mabait ka Ilang beses mo na ako pinatawad Ilang beses mo na ako pinagpasensyan Bigyan naman. Ayun, papasukin mo ako. Pagpasensyan mo, patawarin mo ako. Hindi laging ganon. O pwedeng yung load, baka pag-load ka pa. O pwedeng sa ibang apartment ka pa magpunta. O pwedeng yung nagtapos sa yung mahal mo, parinyuin mo pa. Kung babae yan, bigyan mo na regalo. Alas ako. Maaaring matanggal ang tumpungan. Kung lalaki yung rider mo, kung rider pa, helmet lang ang katapat niya. Hindi wala. Pero pagdating sa Diyos, di po pwedeng lahating ganon. Alam niya kung seryoso tayo sa ating pagkamansak. Alam niya kung tayo'y nag-i-strive, nagsisumikap, nag-i-struggle. Talaga. Tama ang Diyos ay mapagmahal, pero tandaan natin ang Diyos ay makataruhan din naman. Tama ang makipot na pintuan ay bukas para sa lahat, pero ito ay isasara din naman. Ano sabi ng Diyos? Sa Genesis 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi makapagpupunyag di lagi ng walang hanggan sa tao. Sinabi niya ito bago niya lipulin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking bahan ng panahon ni Noe. Sa parang sinasabi ng Diyos, may hangganan ng pasensya. May hangganan. Time will come when time is up nang di mo offer na. Ang sabi pa ni Isaiah 55 verse 6, tumawag ka sa Panginoon habang nakikinig siya. Hanapin mo siya habang matatagunan pa siya. Para bang mangbago ka habang maaga, habang may palugit pa sa pagkatarating ng pagkakataon ng pinto ay isasara na at di mo offer na. Sa kapilang buhay, pag napunta tayo ng langit, I think, papangunin natin yung mga magandang alaala. I-reply natin yan, reply yung mga magandang alaala. Yung mga ginawa mo maganda, yan, may mga magandang alaala yan. Pero pagdating sa impyerno, madimdi. I-reply din naman natin yung mga ginawa natin masama, yung mga pagsisisi natin, dala ng mga pasama ang ginawa natin. Mamahirap doon, wala nang paraan upang tayo ay makabawi pa. Sana, wag ganun. Kapatid, hindi ko alam kung masyadong mabigat yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero ang sinasabi sa Ebanghelyo ay magsumikap ka lang yung mag-strive ka lang Tandaan natin, sabi sa Proverbs, kahit yung pinakamabuting tao nagkakamali ng 7 beses. Kahit yung pinakamabuting tao, talagang magkakamali tayo Pero ang importante, umabamod ka, nagsisikap ka na hindi na ito makagawa. Kapag ang iyong anak ay nag-aaral namang mabuti, nagsakripisyo, kitang-kita mo, talagang nagsunog lang kilay niya, pati buhong na natamay pa. Hindi na abot yung grade na gusto mo. Magtatambo ka, magagalit ka, wala kang kwentang magulang pa ganun. Encourage mo siya, okay na. Nakita mong lumaban, nakita mong struggle Kapatid, sana dumating yung pagiging perfecto natin Pero hindi man dumating yon, yung pagiging perfecto mo rin asawa, yung pagiging perfecto mo rin anak, yung pagiging perfecto mo rin biyanan o manugang, yung pagiging perfecto mo rin parents. Sana dumating yun, sabi naman ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero hindi man tayo maabutan ganun, maabutan tayo ng Panginoon na lumalaban at islakan at papakabuti pa. Tingnan ninyo sa Genesis 3 verse 9, nang magkasala ang unang tao, sinong hinanap ng Diyos? Where are you? Sino? Si Adan. Sino ang kinwestiyon ng Diyos? Anong nangyari? Si Adan. Kung nagalit man ng Diyos diyan, sino ang pinagalitan ng Diyos? Si Adan. Eto, sino ba ang unang kumain nung prutas na ipinagpapawal na kanin? Si Eva. Inalok lang na si Adan. Kaya nga, maintindihan mo siguro yung reaksyon ni Adan. Patago. Yung babae, siya nag-alok sa akin. Pero isipin po ninyo Sinong unang hinana? Sinong unang kinwestiyon? Sinong unang parang pinagsabihan? Si Adan. Hindi kaya mga ama, mga asawa, mga mister diyan, kapag nagka-problema sa pamilya, kapag halos maloka na yung misis mo sapagkat walang maharamdamang suporta mula sa iyo, kapag nahihirapan na siya kasi pinagpapalit mo, sinasaktan mo, kapag nawawala na sa tamang pag-iisip niya dahil sa problemang binibigay mo, kapag ang mga anak mo ay hindi lumaking maayos, nag-aaway-away pa, kapatid, buhay ka pa kahit nasa kapilang buhay ka na.
Sa palagay ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng Diyos at tatanungin, nasaan ka? Anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Ba't nagtaganyan ang pamilya mo? Ikaw kasi ang ulo ng pamilya, the head of the family. Ang katawan mabubuhay ng walang kamay, ng walang paa, pero hindi ng walang ulo. Patay ang katawan na walang ulo. Ang simbahan parang katawan. Ang tahanan natin parang munting katawan. Sinabi ni Saint Paul yan. Kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan. Bago magkaroon ng pinto, ng pintana, bago magkaroon ng bubong, bago magkaroon ng anumang dekorasyon, haligi muna. Bago mabuo ang pangarap na tahanan, haligi muna. Bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo, sana ganito, sana ganon. Ikaw muna, sa'yo sila magtatayo ng pangarap nila. Paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong. Kahit wala ka, kahit irresponsible ka, kakayanin nila. Pero wag mong iisipin kaya talaga nila. Kakayanin nila in a sense, wala silang choice kundi kayanin na lang talaga. Kaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero wag mong iisipin na kahit isang sandali, hindi nila naisip, sana nandun ka. Eh kung yung patay na iniisip, sana nandito pa. Eh yung patay na, matatanggap na yun kahit paano lang, diba? Pero yung ikaw ay buhay, tapos makikita kanila sa piling pa ng iba. Huwag mong isipin hindi kanila hinahanap. Gusto mong maging ama na ipagkakapuri ng iyong pamilya sa kahit kanin at sa kahit saan. Kahit nagdipit sa pera, ito tatay ko. Kahit mayaman kayo, proud pa rin ako sa tatay ko. Merong kang anak na lalaki, ikaw ang magiging pinakamodel. Gusto ko maging tatay ko. Kung ikaw ay isang ama na meron kang anak na babae, na ikaw ang magiging standard niya. Gusto ko pag nag-asawa ako katulad ng tatay ko. Gusto mo ba na mag-asawa na lang yung anak mong babae ng kahit sino? Sapagkat ikaw kahit ano ka na lang din? Yung mga nangyayari sa mga anak ng mga tatay na responsable, hindi yun karma. Yun ay yung nakikita ng mga anak ninyo na nai-immune sila na parang I don't deserve this kind of guy. I don't deserve this kind of girl. I don't deserve the best guy, the best girl. Okay na kasi ganun yung tatay ko. Kung gusto mo na isang ama na ikaw ay yung kahit mauna ka sa mismo, pero mahihirapan siya na makakita ng katulad mo. Sa kahit anong ganda ng sermon ko kung hindi mo sundin, kung mapariwara ka pa rin, ano sa akin? Pero kapag ikaw ay mayroong anak na napariwara dahil sa'yo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka patatahimikin ng kalooban mo, mahirap talaga maging isang tunay na ama. Pero sa moment you commit yourself to God, Lord, gusto kong maging ama na ipagkapapuri ng asawa ko, ng mga anak ko, God will help you. By all means, He will help you. Nasa Biblia, hindi ko lang maalala kung saan, hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang mister na malupit sa kanyang asawa. Ngayon, kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Panginoon, I commit myself, ano man ang pasong pag-uugali ko bilang ama, gusto kong mabago na, tulungan mo ko. Sinasabi ko sa iyo, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka. Bigla tuloy ako nagkaroon ng sagot dun sa tanong ng isang ginang na nag-confide sa akin sa isang kumpisalan. Kasi matapos siyang sabihin sa akin yung maraming mga naging problema niya sa kanyang mister, sa kanyang asawa, despite ng mga sinakripisyo ginawa niya. Yung tanong na hindi ko masyado agad nasagot ay, Father, ano pa bang mali na ginawa ko? Saan pa ba ako lang kulang? Ano bang dapat kong gawin? Bakit pa rin niya ako niloko? Ang sagot pala dyan ay, hindi natin kinakailangan magkamali o magkulang para tayo lokohin o pahalagahan. Kasi kung minsan kahit ginawa mo na ang lahat, kahit na isakripisyo mo na ang lahat, kahit na ibigay mo na halos ang lahat, ay wala nang natira sa sarili mo sapagkat laging siya lamang iniisip mo, lolokohin ka pa rin kapag kinusto niya.
And so stop asking kung anong mali sa'yo. Kasi ang mali siya. Walang mali sa'yo. Maraming mali sa kanya. Stop asking kung saan ka nagkulang. Sobrang na ginawa mo. And stop asking ano pa ba ang dapat mong ginawa. Kasi lahat naman halos ginawa ko na, diba? Diban siguro sa isa pa. Ano yun? Yung ituloy mo lang na lang din yung buhay mo. At depende sa sitwasyon mo, sa sitwasyon nyo, kung kasama pa rin itong taong nagdang at hindi nagpahalaga sa'yo, sa iyong plano. Again, depende sa'yo at depende sa sitwasyon ninyo. Basta, huwag kang mapako sa pangit na nakaraan, umahon ka, matuto ka, mag-move on ka. Huwag mong balaking gumante para maging maayos ang pakiramdam mo, kahit sila yung mas lalong gugulo. Besides, ang mas magandang paghihigante ay yung makita niya balang araw, yung mga bagay na kayang sinayang, lalo pat alam mo sa puso mo, kung makapagbibigay yan sa kanya ay ikaw lamang. Mga kapatid, tandaan po natin ha, ang pinakamahirap lokohin, mali na hindi pahalagahan ay yung mga nagbigay, nagmahal, nagsakripisyo sa atin ng sobra-sobra. Kasi kapag ginawa natin yan, ang pangihinayangan natin, ang pag-isihan natin ay sobra-sobra din. At the end of the day, kapag inistab natin at di pinahalagahan ng ating Panginoon pati na ang mga sinugo niyang tao upang pahalagahan tayo, at the end of the day, we will suffer. Hindi so much about mga paghihirap na maranasan natin dahil ng mga kasalanan natin, kundi yung mga magandang bagay na hindi na natin maranasan dahil ang pagmamahal nila ay ating sinayang. Mas mahirap, mas mabigat dalhin yan. Ito sana ang ating pag-isipan, ito sana ang ating hilingin mensahe na makintali sa ating kalooban. Po tayong matakot. Kasi sabi ng Panginoon, huwag naman daw tayo matakot. At sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, yung sense na do not fear ay inuulit-ulit sa Biblia 365 times. So ibig sabihin, every day, sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag kang matakot. In introducing something new sa buhay